morning. So palagay ko may mga abo pa kayo sa mga noon nyo, no? So fasting and abstinence ngayon, tama ba? Fasting and abstinence ngayon, ano? Yes, One fasting full and meal lang. abstinence. Oh, one full meal lang. Ang ano, except of course sa mga senior, pero yung mga able-bodied na seniors, pwede pa rin di ba? Pwede pa rin na Yes. abstinence. Ako exempted dahil kasi ano may diabetes, bumabagsak ang blood sugar ko eh. medyo medyo exempted ako. So marami pang iba exempted. Pero as much as possible if we can do it much better. Pero sabi nga ni Pope Francis dati, no? It's kung ang fasting mo chocolate, tapos yung chocolate itatago mo sa rep, fasting today, bukas mo kakainin, wala rin. Huwag ka na mag-fasting. So, buti pa kung ano man ang matitipid mo sa fasting and abstinence mo today, ilagay mo na lang put it in charity, no? Tulad sa amin sa St. Paul, meron silang may pinamigay na plastic bottle kanina, no? At ano daw 'yon? Whatever you saved for fasting, yun ang idodonate mo and then to be offered as one the whole parish sa ano ata yun? I think it's on Holy Wednesday. Ibibigay nila. Okay? So, kumusta kayong lahat, mga brothers and sisters? I hope you're having a good night, no? At sana magtuloy ang ating devotion holy throughout the holy Lenten season. throughout the Lenten season. Mayroong binigay na mga reflection points yung ating GMC for 40 nights, no? Pwede nating doon tayo mag-concentrate sa mga reflections na iyon. Okay? So without much further ado, palagay ko, umpisahan na natin yung ating proceedings. So in as much as we are couples for Christ, so lagi naman natin inuumpisahan ang ating mga affairs dito sa ating sector via prayer and worship. And hindi naman naiiba sa atin yung magli-lead ng ating prayer and worship tonight. Hindi ko na kailangan siyang ipakilala kasi masyadong kalat na yung kanyang features sa Facebook and everywhere. Kinukuha na nga sa mga extra sa movies. Ganun. So, ganun nga. Ganun. So, without much further ado, I'd like to introduce our prayer, our worship leader for tonight, Brother Olan Maileg. Brother Thank you, Olan, Brother Elmer. yeah, you have the floor. Thank you sa gandang pagpakilala para sa akin. Ano? Anyway, magandang gabi mga kapatid. Good evening, brothers and sisters. Yung pag-uusapan natin ngayong gabi, yung tatalakayin mamaya ng ating speaker, nais ko iugnay doon sa ginampanan nating obligasyon ngayong araw na ito. At yan ay walang iba kundi yung, di ba? Yung attending the Ash Wednesday ceremony. Di ba? Sinasabi na kapag Ash Wednesday, pinapaalala sa atin na tayo ay mga alabok or dust in English, di ba? Yung famous pagka nilalagyan tayo ng cross, diba sabi, ikaw ay alabok at sa alabok ka rin magbabalik. Di ba? Actually, kung titignan natin, isipin natin, itong mensahe ito ay hindi ito mensahe na para tayo ay takutin. Kung hindi, ito ay isang paanyaya sa pagbabalik loob at para tayo ay magkaroon ng kagalingan o para tayo ay gumaling. Tanggapin natin, tayong lahat ay marupok, di ba? Nagkakasakit ang ating mga katawan, nasusugatan ang ating mga puso, napapagod ang ating espiritu. Ngunit ang ating Panginoon Diyos na lumikha sa atin mula sa alabok ay siya ring Diyos na nagpapagaling. Okay. Alam ba natin na ibig sabihin nung abo na nasa ating mga noo? So ang abo sa ating noo ay tanda ng ating pagpapakumbaba, kung saan
inaamin natin na kailangan natin ng ating Panginoon Diyos. Sa pansariling kakayahan o kalakasan, hindi natin kakayanin ang lahat ng mga bagay at lahat ng mga pangyayari sa atin. At higit sa lahat, may mga bagay sa ating buhay na kailangan nating baguhin. So, kapag ginawa natin ang mga bagay na ito, doon nagsisimula ang ating kagalingan. Sa pusong marunong umamin at magtiwala. Kung isipin natin, ang Kwaresma ay panahon ng pagpapagaling para sa pamamagitan ng pananalangin, pagpapalaya sa pamamagitan ng pagpapatawad, pagbabagong buhay sa pamamagitan ng pagsisisi. Ang tunay na kagalingan ay hindi lang paggaling ng katawan, kundi paghilom ng puso at pagpapanibago ng kaluluwa. Dapat nating isipin, mula sa abo, magkakaroon tayo ng bagong buhay. Mula sa pagsisisi, magkakaroon tayo ng pagpapanumbalik ng ating magandang relasyon sa ating Panginoon Diyos. At mula sa kahinaan, makakatanggap tayo ng walang katapusang biyaya at pagpapala. So, sa atin namang patungkol naman sa ating pisikal na kagalingan. Kung tutuusin, dapat daw nating pahalagahan ang ating katawan, ang ating kalusugan. Sapagkat ito ay dapat nating inaalagaan. Sapagkat itong ating katawan, ating kalusugan ay isa at kaloob ng ating Diyos. At ang pag-aalaga sa ating mga kalusugan ay tanda ng ating responsibilidad at pasasalamat sa ating Panginoon Diyos. Maihahambing natin ito sa pinakita ni Jesus Christ, ang kanyang pagmamalasakit sa mga may sakit. Kagaya niya, tayo rin ay tinatawagan na pangalagaan ng ating sarili at ang isa't isa. Very particular yung didiscuss kanina mamaya ng ating tagapagsalita, di ba? Patungkol ito sa ating bato-bato tips nga di ba? Tungkol ito sa kasakitan, sakit sa bato, kidney. So, ang sinasabi, yung ating katawan daw pag pinabayaan, kasi dapat isipin daw natin ang bawat bahagi ng ating katawan ay merong mahalagang ginagampanan sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating pangangatawan. Higit lalo sa lahat ang ating mga bato. Ay bato, kidney. Sapagkat ito ay isang mahalagang bahagi kung saan tahimik silang gumagawa araw-araw upang linisin ang ating dugo at panatilihing maayos ang ating mga kalusugan. I hope sa medical tama itong yung bang function talaga ng ating buto. So, subalit may mga pagkakataon tayo ay pabaya, 'di ba? Hindi natin iniintindi, may mga nararamdaman na tayo, hindi natin kasi ang sakit sa bato daw minsan parang wala daw symptoms ito eh. Walang malinaw na sintomas ang sakit sa bato. Kaya may mga pagkakataon pag natuklasan natin ito, malala na yung ating sakit sa bato. Hindi natin, saka pa lang tayo magpapa-check up pagka medyo masama na yung pakiramdam natin. Only to find out, matindi pala, meron pala tayong sakit sa bato. So, ang sinasabi dito mga kapatid is, siguro bahagi na rin ng ating pagmamahal sa utos sa pagmamahal ng ating Panginoon Diyos, sa utos sa atin na mahalin natin ang ating katawan, maging alerto tayo sa ating kalusugan, sa ating katawan. Pag may naramdaman wag nating pababayaan. Lalo tayo, karamihan tayo dito, mga senior citizen na. Medyo dapat maging alerto tayo sa sitwasyon ng ating pangangatawan. Napakabait ng ating Panginoon Diyos. Bagamat tayo ay patuloy na nakagagawa ng mga kasalanan, di ba?
walang sawa pa rin ang mga biyayang pinagkakaloob niya sa atin. Hindi niya tayo pinababayaan. Of course, there are times, may mga kahilingan tayo na hindi niya ginagawa sa atin sa ating kagustuhang oras. Kasi lagi tayo naniniwala ang Panginoon na may takdang panahon kung kailan ibibigay sa atin ang ating mga pangangailangan. Sa kabutihan ng ating Panginoon Diyos, marapat lamang na tayo ay magbigay, ibalik natin sa Kanya ang lahat ng papuri at pasasalamat dahil sa Kanyang ginagawa sa ating buhay. So dito, tinuruan tayo ng binigyan tayo ng pagkakataon, pamamaraan, papaano tayo magpapasalamat sa ating Panginoon Diyos. So, sa puntong ito, inaanyayahan ko ang lahat na tayo ay magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng mga awitin na inihanda natin parang sa gabing ito. Let's have our first song. Lord God, we offer this to you, this song, O Lord God, as a sign of our gratitude for all your goodness, O Lord God. Grateful. You've given me this brand new day to serve and follow you. You took my tears and made me smile. You lifted me up. You gave me all the reasons, Lord, to see things as gifts from you. I'll go out and testify and shout to the world. I will lift your name on high, and I'll forever worship you. I will serve you with all of my heart, 'cause you are my God. I'll forever be grateful. You've given me this brand new day to serve and follow you. You took my tears and made me smile. You lifted me up. You gave me all the reasons, Lord, to see things as gifts from you. I'll go out and testify and shout to the world. I will lift your name on high, and I'll forever worship you. I will serve you with all of my heart, 'cause you are my God. I'll forever. When trouble comes my way, you are there to stay, and everything will be alright. And now I know it's true that this love is you, and I will live each day and say, I will lift your name on high, and I'll forever worship you. I will serve you with all of my heart, 'cause you are my God. I'll forever. I will lift your name on high, and I'll forever worship you. I will serve you with all of my heart, 'cause you are my God. I'll forever be grateful. We glorify your name, exalt your name. Holy, holy is your name. Thank you, Lord Jesus Christ. Bless our name. Hallelujah. The Son and the highest, Lord, the Almighty Father, King of Kings, Lord of Lords. Yes, O Lord God, we continue to worship you, Lord God.
From the rivers to the seas, from the valleys to the peak of the mountains, you are God. From the skies to the stars, from the clouds to the heavens above us, you are God. You are God of this world I am living. You are God of these dreams I've been longing. You are God of this life that I've been striving for. You're larger than life. From the rivers to the seas, from the valleys to the peak of the mountains, you are God. From the skies to the stars, from the clouds to the heavens above us, you are God. You are God of this world I am living. You are God of these dreams I've been longing. You are God of this life that I've been striving for. You're larger than life. You are God of this world I am living. You are God of these dreams I've been longing. You are God of this life that I've been striving for. You're larger than life. So Lord God, praise the Lord God, we glorify your name, we exalt your name, holy, holy, serene God. Yes, O Lord God, our protector, our redeemer, our provider, we praise the Lord God, holy, holy, serene. Thank you, Lord Jesus Christ. Hallelujah. Son and the rest of Only by grace can we enter. Only by grace can we stand. Not by our human endeavor, but by the blood of the Lamb. Into your presence you call us. You call us to come. Into your presence you draw. And now by your grace we come. Now by your grace we come. Lord, if you mark our transgression,
by grace can we Only by grace enter. can we enter. Only by grace can we Only by grace can we stand. stand. Not by our human By our endeavor, endeavor, but by the blood of the Lamb. Into your presence you call us. You call us to come. Into your presence you draw us. And now by your grace by we your grace we come. Now by your grace By we your grace we Lord, by your grace. Now by your grace we come. By your grace we come. Now by your grace we come. Hallelujah. Opo, Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito na binigay mo sa amin upang muli ay makinig kami ng iyong mga salita, Panginoon, patungkol sa aming kalusugan, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa pag-aayos sa aming mga schedule para kami ay naririto at pakikinig sa iyong sasabihin para sa aming kapakanan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng mga kapatid natin na nandito ngayon at makikinig sa anumang tatalakayin ng ating tagapagsalita ngayong gabi, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na patuloy mo ginagawad sa amin sa araw-araw, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapagaling mo sa aming mga karamdaman, Panginoon. Panginoon, sa gabing ito, tinataas namin sa iyo ang aming pagtitipon na ito, Panginoon. Naway, nandito ka sa kapiling ka namin sa pagtitipong ito, Panginoon. Iniling namin sa Panginoon, ay bless mo po ang aming tagapagsalita ngayong gabi, Panginoon, na magbibigay sa amin ng magandang pamamaraan, Panginoon, paano kami mapagagaling sa karamdaman, sakit sa bato, sa aming mga kidneys, Panginoon. Panginoon, tinataas din namin sa iyo ang iba pa naming mga kapatid na dapat ay aattend ngayong gabi. Pahintulutan po silang makasama namin ngayong gabi dito sa pakikinig sa iyo mga sasabihin sa amin, Panginoon. Tinataas din namin sa iyo, Panginoon, na nawa ay maging smooth ang conduct na aming pagtitipon ngayong gabing ito, Panginoon. Muli, Panginoon, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa iyo sa lahat ng iyong ginagawang magagandang bagay para sa aming kapakanan, Panginoon, sa lahat ng mga biyaya at pagpala. At Panginoon, ang lahat ng itong pasasalamat na ito at panalangin ay tinataas namin sa iyo sa pangalan ng iyong mahal na anak na si Jesus sa pamamagitan ng aming panalangin. Sabay-sabay. Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not in temptation, but deliver us from evil. Amen. Let us ask the intercession of Blessed Mother Mary, as we say, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you very much, Brother Olan Mailig, no? Kanina meron akong pasensya na po sa tech team at sa ibang members ng organizing team dito. Pinagbaligtad ko lang po ang role ng mga speakers natin. So at this point, I'd like to present to you to give us a short welcome remarks yung sector head natin na si Brother Ed Garcia. Brother Ed, you have the floor.
Good evening po, brothers and sisters. Kumusta na po kayo? Alam ko, nagugutom ang kadamihan. So, water na lang po muna tayo. At today is fasting day. Sabi nga, only 2 days, 2 fasting days on the whole year, no? Today and on the Good Friday. Again, we're blessed. Maraming salamat sa Panginoon Diyos. Indeed, we have this health forum that we do twice a year. So ang last po natin, the last two forums last year were in July or in March 11, all about diabetes. Then around July is around dementia. So this year po, this is the first health forum that we'll be having, and hopefully maybe July or August we'll have another one. And sana for me, i-request po yung Angkop Health team natin na it should be every 3 months. So anyway, but this health forum is usually po a month before our bloodletting. Because we in sector we're blessed also to have this bloodletting twice a year through the very generous effort, time, and physical gift of giving their blood ng mga members natin sa sector twice a year. So we usually do the forum 1 month before the bloodletting. And truly we're blessed in the sector. And also thank you pala Brother Olan. Brother Olan is our sector coordinator for Mish Amare. And kaya po tamang-tama po siya atang natawag ng mag-worship leader kasi magta-transition na po ang Angkop Health to Mish Amare Health and Wellness Program to be the 8th program under Mish Amare. So we have the 7, the original, then the Health and Wellness will be able to will be the 8th program sa ating Mish Amare. And again, welcome din po sa lahat. Ay nakita ko po mga Singles for Christ coordinators, Singles for Christ, the Handmaids of the Lord. Thank you very much. And also welcome for those who joined coming from Central C. Nakita ko po sila and South B. Meron din po. And maybe some from other sectors will be joining because finoward ko rin po yung ating invitation sa mga Mish Amare and Oikos GC. Kaya din sa aking mga dating ka-household. So maybe some will be still coming. And pasensya na po if we started late because para lang po yung makahabol yung nagpa-ash. Ako kapal. So yun po. Again, thank you very much and welcome everybody to this health forum of Sector B. Sector B and hopefully madami po tayong matutunan. And for sure, madami po tayong matutunan para ma-prevent itong problemang ito. Maraming salamat po. Thank you very much. Maraming salamat, Brother Ed. Nasaan ba yung co-host ko? Hindi ko na makita. Magparamdam ka lang. I'm Marinig. here! Namiss mo na ako. Ayun. Namimiss na kita kasi nasa taas ako, nasa baba siya para hindi mag-echo yung aming tama, meron pa siyang ash. Ako, binura ko na kanina yung ash kasi ang kapal eh. Si Father kasi ang kapal nung nilagay. So, Marivic, allow me, ako na mag-introduce kay... Yes, very interesting ang discussion tonight. It's very timely ang ating discussion tonight. And we are very much honored and very grateful dito kay Doktora Rene Marie C. Gula for giving us her precious time. Malaking bayad dito eh. Basta malaki professional fee nito. She's one of the younger nephrologists na kakilala ko and I've heard, narinig ko na siya magsalita. She's very good. And nag-graduate siya sa University of the East Ramon Magsaysay Memorial Medical Center. I can't believe it. She's 30 years younger than me. OMG. Ganun lang ako katanda. She is almost my daughter. No? At kasama ko siya nagpa-practice sa Marikina Valley Medical Center. She specialized in internal medicine sa Our Lady of Lourdes Hospital. Tapos nagpunta siya for her fellowship sa National Transplant and Kidney Institute. She graduated sabi ko nga, sa medical school sa UE, pero ang pre-med niya sa UP Diliman ang kanyang pre-med. At Marivic,
baka interested ka rito. She has units in teaching, education. Aba, Oh, marirecruit ko na. baka gusto magturo niya, i-recruit mo na sa UST yan. Kasi mukhang UST lang ang hindi niya dinaanan, no? So, without much further ado, Brother Mike, nandiyan na ba nandiyan na? She can share, binigyan mo na siya ng Yes po. co-hosting. Apo. Okay, very good. So, without much further ado, I'd like to present to you our one of the youngest consultants in Marikina Valley Medical Center, Dr. Rene Marie C. Gula. Hello, Ren. Hello po, good evening po. Hi. Good evening, Dr. Elmer. Good evening po, Dr. Marivic. Wag po kayong maniniwala, hindi Good po evening, malaki yung Ren. PF ko. Good evening, everyone. Thank you for inviting me po. Let me just share my slides for tonight. So this will be a very, very short lecture lang po about kidney disease. Dr. Elmer asked me to give a lecture, a lay forum po about the kidney disease kasi madami daw pong misconceptions. Totoo naman, madami naman po talagang tao na hindi po alam kung ano po ang sakit sa bato, kung ano nagiging dahilan ng sakit sa mga bato. Kaya in-invite po ko ni Dr. Elmer Garcia para magbigay po ng short lecture para tungkol po natin sa mga kidneys. So my topic for tonight is okay ang bato mo? So I'm Dr. Rene Gula. I'm a practicing nephrologist in Marikina. So before we start our lecture, I just want to ask a few things lang po. So magkaroon tayo ng onting quiz. So para lang malaman natin if healthy po ba ang kidneys nyo. So all the questions po will be answered by yes or no lang. So you can answer lang po on your own. Tapos we'll talk about it later po. So question number 1, meron na po ba nagsabi sa inyo na meron kayong diabetes? So that will be yes or no. Question number 2, meron na po ba nagsabi na meron kayong high blood pressure or hypertension? So yes or no. Question number 3, meron na po ba nagsabi sa inyo na meron po kayong sakit sa puso or meron po kayong tinatawag na heart failure? So yes or no. Question number 4, nakakapansin po ba kayo ng pamamanas or pamamaga po ng mga paa or kaya po ng muka? Minsan nagiging parang manas po yung mukha natin eh. So if you're experiencing that, yes or no. So question number 5, nagtitake po ba kayo ng mga over-the-counter pain medications? Yung mga pain medications po na madalas nyo pong iniinom na hindi po nire-reseta ng doktor. So yes or no. Question number 6, do you use herbal medications? Lalo na po sa weight loss, na uso po yan nung dati, nung mga galing po sa Thailand, galing sa China na herbal medications or herbal medications for other conditions. Yes or no? And lastly, meron po ba kayong kapamilya na meron pong sakit sa bato? Nag-undergo po ng hemodialysis or kaya po na-operahan na po sa kidneys or nag-underwent po ng kidney transplantation. So yes or no. If you answered po one question, kahit isa lang po dyan sa 7 mga tanong na yan, you're at risk of having a kidney disease. So kayo po, dapat magpapatingin na po tayo kung nag-answer kayo ng yes kahit sa isa po sa mga katanungan ko kanina. If no, then very, very healthy po tayo. Wala po tayo masyadong iisipin. So ano po ba ang kidney disease? So pag-usapan po muna natin, gaano ba kalala ang kidney disease po sa buong mundo? So in 2023, ang sinasabi po nila, merong isa sa 10 adult po sa buong mundo na meron pong kidney disease. And they're estimating by 2024, ang CKD po or ang chronic kidney disease, isa na po siya sa magiging top 5 cause ng pagkamatay sa buong mundo. So that's 2024, ilang taon na lang po yan from now. So sa Pilipinas naman po, meron tayong data from the World Health Organization in 2022, ang kidney disease death or mga pagkamatay po dahil po sa kidney disease, umabot na po siya sa 51.96%. And malaki po sa contribution ng PhilHealth po sa nang lahat po ng tao ay napupunta po sa mga taong may chronic kidney disease. Kung hindi nyo po alam, lahat po ng dialysis ngayon, kung ang isang tao po ay nagdadialysis ng 3 beses sa isang linggo,
nililibre na po siya ng gobyerno. Libre na po siya ng PhilHealth. So wala na po halos ginagastos po ang mga taong may sakit sa bato na nagda-dialysis dahil libre po siya. Kung tatanungin niyo po ako magkano ang isang dialysis session, ang isang session po ay 6,500 pesos. So, isa po ang chronic kidney disease sa mga pinagkakagastusan po ng PhilHealth natin at nasa top 10 po siya ng medical procedures natin sa bansa. So, ano po ba ang ginagawa ng bato? So, lagi ko po sinasabi na sa pasyente, ang ginagawa po ng bato, nililinis niya ang katawan. So, sinasala po niya lahat ng toxin, lahat po ng dumi at tinatanggal po niya yon. Iniihi po natin lahat po ng ekstrang dumi, lahat po ng extra natin sa katawan. Nilalabas po niya ang basura at ekstrang tubig. Lahat din po ng tubig. Kung maganda po ang kidneys nyo, yung extra po nating tubig, nilalabas po natin sa katawan. Kapag nagkakaroon po kayong sakit sa bato at hindi nyo po nailalabas ang extra tubig, doon na po kayo nagkakaroon ng manas. Nagkakaroon po tayong manas sa paa at manas po sa muka. Isa din ang bato sa nagbabalanse po ng asin at minerals natin sa katawan. Ang lalo na po ang mga bitamina, pag meron tayong mga pasyente na ang dami-daming bitaminang iniinom, lagi ko lang pong sinasabi, iniihi nyo ang pera nyo. Kasi lahat po ng excess na vitamins and minerals po ng katawan, iniihi po natin sa katawan. Kasi isa ang kidney sa tagapagbalanse po nito. Ang kidneys din po ang gumagawa ng hormones na tumutulong po sa paggawa ng pula ng dugo para hindi po tayo maging anemic. Iba po ang anemic sa low blood pressure, ang anemic po yung pula ng dugo. So isa din po ang kidneys na nagre-regulate po ng BP. Minsan po ang sakit sa bato, sila din ang nagkukos ng hypertension. At pangatlo, ang kidneys po ay tumutulong din sa metabolismo ng buto. Kasama po siya ng calcium, ang vitamin D at ang phosphorus. So ano po ba yung mga risk factors? Tulad sa mga numbers po na sa quiz po natin kanina, ito yung mga risk factors or yung mga dapat po nating tingnan kung meron ba tayo para magkakaroon tayo ng chronic kidney disease. So number 1 po is diabetes or pre-diabetes. Kapag po ang sugar nyo, ang fasting blood sugar nyo ay mataas or HbA1c nyo po ay mataas, kailangan nyo pong magpakonsulta at kailangan po nating i-regulate yung blood sugar po natin para maiwasan po natin ang kidney disease. Pangalawa po, family history. May mga sakit po tayo sa bato na namamana. Ang mga diabetes, meron din pong namamana. Ang hypertension, meron din pong namamana. So lahat po ng mga sakit na hindi po natin naaayos, nagkukos po siya ng sakit sa bato. Kasama doon ang hypertension po. Number 4, obesity. Or ibig sabihin po yung pagtaba po ng sobra-sobra. Ang obesity naman po, meron po kaming measurement dyan. Kasama po dyan ng timbang at ang taas or ang weight. So, doon po namin minimeasure kung kayo ba ay obese 1, obese 2, obese 3, or morbidly obese. So, ang obesity po, nagkakos po siya ng chronic kidney disease. At number 5, heart diseases po. Pero lagi niyo pong tatandaan, ang maagang sakit sa bato ay wala pong palatandaan o sintomas. Ang sakit sa kidney, mararamdaman niyo po siya pag malala na po ang sakit niyo po. Diba minsan po may mga pasyente na dadating na lang magdadialysis na kasi lahat po ng sintomas dumadating lang po pag magkakaroon na po kayo ng kidney failure. Pero po, kaya ang pinaka-importante dyan, ang pagsusuri po ng ihi at ng dugo ang tanging paraan para malaman po natin kung meron kayong sakit sa bato kahit wala po kayong sintomas. So, ang dapat ang chinecheck po natin ay urinalysis at ang creatinine. Sila po yung mga basic po ng mga lab test para po malaman natin kung meron tayong sakit sa bato. Pero hindi naman po lahat din na walang sintomas. Meron po tayong mga subtle signs para po malaman natin kung meron tayong kidney disease. Pero sabi ko nga po, lumalabas po ito pag medyo pangit na po yung kidneys natin. So unang-una, may mga pasyente po tayo nagkakaroon na walang gana kumain or nangangayayat na walang dahilan. Kahit hindi po kayo nagpapapayat, nangangayayat po kayo. Pangalawa po, pagkahilo. Lagi pong nahihilo. Konektado din po yan sa panghihina or pamumutla. Dahil isa nga po ang kidney sa gumagawa po ng pula ng dugo. So kapag meron po tayong anemia or mababang pula ng dugo, nagkakaroon po tayo ng pagkahilo, panghihina at pamumutla. Kasama din po ang pag-unti ng ihi. Ang kidneys po ang gumagawa ng ihi natin. So pag umuunti po ang ihi, kumpara po sa iniinom, kailangan nyo na po mag-isip, baka kailangan na natin magpa-check.
Isa din po ay hindi makatulog or sobra naman sa tulog. At tulad na sinabi ko po kanina, pamamanas. Meron din po mga pasyente na ito po yung mga indikasyon na po para mag-dialysis, yung hirap na po sa paghinga. So dahil po meron po tayong tinatawag na pag-asim ng dugo pag sira po ang kidneys natin, nahihirapan na pong huminga po. Or kaya po hindi na niya nailalabas lahat po ng tubig sa katawan, nagkakaroon na din tayo ng tubig sa baga, kaya nagkakaroon po ng hirap sa paghinga. Meron din po mga sakit sa bato, nagkakos po ng sakit ng tiyan, pero hindi po lahat. Ang kidneys po talaga, hindi po siya sumasakit. Sumasakit lang po ang kidneys, number 1, kapag meron po kayong bato na nakarbara sa daanan ng ihi. Pangalawa po, pag ang kidneys nyo po ay may impeksyon or kaya po may nana, may pigsa sa loob, dun lang po sumasakit po ang tiyan natin pag meron po kayong sakit sa bato. Pero kapag po kayo po ay merong chronic kidney disease or pagtaas lang ng creatinine, usually hindi po sumasakit ang tiyan nila. Isa pa pong sintomas ay nagsusuka. Yung iba po, merong mabulang ihi dahil naglalabas po ng protina sa ihi. Ang protina po sa ihi ang nagkakos po ng pagbula. So, dapat ang protina po hindi natin inilalabas sa ihi natin. Dapat binabalik po yan ng kidneys natin sa katawan. Pero dahil sira po ang kidneys nyo, inilalabas nyo po yung ihi yung protina sa ihi. Yun po ang nagkakos po ng pagbula. At syempre huli po, ang dugo sa ihi. Hindi po lahat po ng dugo sa ihi ay abnormal. So, pero hindi lang naman po kidneys ang dahilan ng pagkadugo po natin sa ihi. Meron din po tayong sakit sa pantog. Iba din naman po ang sakit sa daanan ng ihi or ng ureters. Pero lahat po ng dugo sa ihi ay abnormal po. So, ito po yung stages ng chronic kidney disease. Meron po tayong 5 stages of chronic kidney disease. Hindi po ibig sabihin normal ang creatinine ninyo, wala po tayong problema sa bato. Ang staging po ng kidney disease, kino-compute po namin yan. Hindi po natin yan nag-rely lang po sa creatinine. Meron po kaming computation na isinasama po ang edad, isinasama po ang kasarian, at sinasama po ang level po ng creatinine. So ito po yung 5 stages. Kung mapapansin nyo po, habang lumalala po ang sakit sa bato, lumiliit ang kidneys natin. Ang stage 5 po, sila po ang meron tinatawag na kidney failure. Ang kidney failure, ang function po ng bato niyan, less than 15 na lang po. So, ibig sabihin po, pumalya na po ang kidneys para linisin ang katawan. So, yung mga sintomas po na sinabi ko sa inyo kanina, yung mga patients lang po na may stage 5 kidney disease, ang usually nakakaramdam po nun. Minsan po may mga pasyente na may mga stage 4 nagkakaroon na din ng mga sintomas, pero more likely po, pag ang sira sa kidney nyo, nasa kidney failure na po kayo, doon lang po kayo nagkakaroon po ng mga sintomas. Ang stage 5 kidney disease, sila din po ang nagda-dialysis. Sila din po ang nangangailangan ng renal transplantation. So, syempre po, sa lahat ng sakit, prevention is better than cure. So, ano po ba yung dapat nating gawin? Ito po yung 8 golden rules for healthy kidneys. Ito po yung worldwide po na slogan namin ng mga nephrologist po para maging malusog ang ating mga kidneys. So, number 1, kailangan nyo po maging active. Kailangan po natin mag-exercise. Hindi lang naman po para yan sa kidneys, para din sa puso, para din sa baga. Pangalawa po, kailangan nyo pong kontrolin ang blood sugar nyo. Dapat ang blood sugar level po natin dapat laging nasa normal. Kung kayo po ay na-diagnose na ng diabetes, ang pinaka-importante po, makontrol nyo po ang sugar. Hindi po lahat po ng may sakit na diabetes at hypertension ay nagkakaroon po ng chronic kidney disease. Kapag po nakokontrol nyo po ang mga sakit nyo, pwede pong hindi po tayo magkaroon ng sakit sa bato. Siyempre po, monitor your blood pressure. Pang-apat po, eat healthy and keep your weight in track. Kasi sabi ko nga po, ang obesity kasama po siya. Sa eating healthy po, kasama po dito ang pagkain ng maalat. Pagkain po ng junk food, pagkain po ng mga processed po na pagkain. So, balanced diet lang para maiwasan po natin ang sakit po sa bato. Panglima, maintain a healthy fluid intake. Kasama po dyan ang hindi po pag-inom ng alak, pag-inom ng beer, pag-inom po ng gin, pag-inom po ng soft drinks. So, healthy fluid intake, yan po ay tubig, yun po ay juices. Pero hindi din po pwede yung mga processed na juice tulad ng mga powder juices.
Panglima po, wag pong manigarilyo. Isa po ang smoking po sa risk factor din po ng chronic kidney disease. Pangpito, wag po tayong iinom or madalas na pag-inom ng mga painkillers na over the counter. May mga painkillers po na nakakasira po talaga sa kidneys. Yan po yung mga tinatawag natin na NSAIDs. Ito po yung mga mefenamic, mga celecoxib, mga arcoxia. Madalas po tayo dyan, sumakit lang yung kasukasuan, iinom po ng tableta. So ito po yung madalas po nating pag-inom nito. Halos araw-arawin po nating pag-inom, nakakasira po siya ng kidneys. Ang safe lang po ng mga pain medication para sa bato ay paracetamol at tramadol. So pag meron po kayong may sakit, sumasakit ang balakang, sumasakit po ang mga buto-buto, ang pinaka-safe na inumin po natin ay paracetamol at tramadol lang po. At syempre po, number 8, kailangan nyo po magpa-test ng sakit sa kidney para malaman po natin kung meron po ba tayong sakit po talaga sa bato. So that's, you have to include urinalysis and serum creatinine, yung test po natin sa dugo, para malaman po natin kung meron kayong sakit sa bato, lalo na po kung meron kayong mga risk factors. So yun lang po. Mas ibubuksan ko po yung question and answer kasi alam ko mas madami po kayong tanong. Kaya kung meron po kayong mga katanungan, pwede niyo po namang itanong po sa akin. Salamat po. Ay, maraming salamat, Doc Ren, no? Short but sweet. Thank you very much. Marami kaming natutunan at marami pang matututunan dahil marami tayong question, no, doon sa Okay chat po. box. By the way, pwede po tayong mga brothers and sisters, you can write your question doon sa chat box at sasagutin ng ating guest speaker, no, si Dr. Rene. Elmer, would you want me to Yes. First question, okay. Unang tanong nila, no, natakot sila dahil meron palang mga stages, no, yung chronic kidney disease. Paano daw ba nalalaman kung ano yung stage 1 and stage 2? So, ano pang measurement ang pwede nilang gawin? Okay po, tulad po ng sabi ko kanina, hindi po natin masi-stage to by level lang po ng creatinine. Kailangan po nating alamin yung edad nyo po at saka kailangan po nating alamin yung kasarian nyo kasi meron po kaming calculator po for that. Hindi naman po ibig sabihin ng creatinine po para sa lalaki ng 20 years old ay mataas. Magiging mababa din ng kidney function po compared po sa lalaking matanda na mataas din ng creatinine. So kahit pareho po kayo ng creatinine, magkaiba po kayo ng edad, magkaiba po ang kidney staging natin. So it's not for everyone. Kailangan po natin siyang i-compute. So, ibig sabihin, Dr. Rene, no? Kasi ang usual na ginagawa ng mga pasyente, titignan lang yung normal value dun sa laboratory. Basta nakita nila, ay, nandun ako sa normal value, normal pala ako. So, hindi pala ganon, Dr. Rene. Yes po, Doc. Hindi po totoo kasi meron pong normal lang creatinine pero base po sa edad, base po sa kasarian, stage 1 sila. Tapos depende naman po kahit po normal lang creatinine pero pagdating naman po sa urinalysis, may protina. So, ibig sabihin po, kahit normal lang creatinine nyo, may protina tayo sa ihe, may sakit po kayo sa bato. Okay. Dr. Elmer? Marami pang tanong sa chat box, oh. Pero I have to remind everybody, no? Actually, itong health talk natin ay aming ginagawa as a prelude, ay yung paunang activity bago magkaroon ng bloodletting sa ating sector. Marami kasi sa ating sector, meron tayong bloodletting every year, twice a year, pero nauubos yung dugo dahil number 1 cause ay yung mga humihingi ng dugo dahil meron silang chronic kidney disease. So, nandito din yung speaker, Brother Mike, nandiyan na ba si Sister Jong? Wala pa? Doc, nandito po. Nandito na. Siguro Pwede din papasukin po na rin kayong natin. Papasukin na rin natin. Pwede rin. Hello, Jong. Huwag mo sabihin Good nagra-rounds ka evening. rin. Nagra-rounds ka pa, nasa hospital ka Sa pa. bahay na po. Ay, sa wakas. Nasa bahay na si Jong sa wakas. So, meron tayong, pwede po kayong magtanong tungkol sa
sa blood donation kay Dr. Jong, ang ating suki. Ako unang tanong. Okay, go. Para tuhugin yung chronic kidney disease at saka yung blood donation, kung meron bang chronic kidney disease na ng isang pasyente, so hindi ini-specify kung stage 1 to stage 5, pwede pa bang mag-donate? Usually po kasi yung mga patients na may chronic kidney disease, mababa na rin po yung hemoglobin nila. So, relatively, hindi ko na po pagdodonatin yung mga patients na yon kasi at risk na po yung hemoglobin levels nila. So, I think much better for the donor po na wag na muna mag-donate. Pero kung stage 1 at saka stage 2 lang, Dr. Rene, pwede pa ba? Pero usually po kasi may mga maintenance po kasi Apo. silang kasama. So, parang generally po, hindi po nagdo-donate na po talaga yung may mga sakit sa bato. Kasi Doc, eventually, pag nag-donate sila ng donate, magkaka-anemia din sila eh. On top of the kidney problem. So I think, mas better off sila na wag na po muna mag-donate. So in line with that, Dr. Jong, gaano kadalas ka ba pwedeng mag-donate? Yun, madalas tinatanong yan eh. How often could you donate blood? Apo, depende po kasi kung ano yung dinonate natin. Kung regular donor, let's say pumunta ka sa Red Cross, kinunan ka nila ng isang malaking bag, na isang regular bag na 400 to 450 ml, whole blood po yon every 3 months po. Kasi that contains red blood cells and yung lifespan po ng red blood cells natin is 3 months. Kaya nare-replenish po siya every 3 months. Pero kung let's say nag-donate kayo, specifically platelets lang ang kinuha sa inyo, pumunta kayo sa Red Cross, kinabit kayo sa parang isang makina na kumuha ng dugo sa inyo, sinala, kinuha lang niya yung platelets at binalik po yung pulang dugo, every 2 weeks po pwede. So, pwede na tayong mag-donate lahat na nag-donate noong September. Yeah, Sobra September, na. opo, pwede na Oo, po. Pwede Yes. na tayong mag-donate ulit. So, Marivic, mag-donate ulit ako. Paano naman yung kasi kanina pinag-uusapan yung mga gamot. Karamihan kasi ng bata man o matanda, I used to think na may edad lang ang may sakit, no? But it turns out na kahit mga bata, meron na rin mga sakit. So, hindi na ba sila pwedeng mag-donate? Pwede pa rin po, depende po ko sa ano yung iniinom nila. Kung regular lang po na pang hypertension at diabetes, as long as controlled po yung kanilang comorbidity, yung hypertension at diabetes, pwede naman po silang mag-donate. Ang iniiwasan lang po namin mag-donate yung mga naka-aspirin, clopidogrel, kasi nakaka-apekto po yun dun sa platelets na laman nung maibibigay nilang blood. Pag nakakuha po ng whole blood yung blood bank, hinihiwa-hiwala yung components. So, yun lang po yung isa sa mga hindi. Or also if they're taking antibiotics, yun, hindi po pwede. Kasi it means they're sick. No? So, yun, hindi po. Pero yung regular na maintenance, kung lalo na po kung isa, dalawa lang, maaari naman po sila mag-donate. Basta po, pagdating nyo sa donation center ay normal ang BP ninyo. Kasi yun po yung isang dahilan, di po ba nung isang beses na nagbantay ako dyan sa inyo, ang dami kong pinaalis kasi ang tataas po ng mga blood pressure pagdating. So, importante yon. Dapat regular ang pag-inom nyo ng gamot, kontrolado yung high blood pressure nyo, kontrolado yung diabetes nyo bago kayo mag-donate. So, meron dito tanong, Dr. Ren, bakit daw ba nowadays dumadami ang mga bata na nagkakaroon ng kidney failure? Anong Actually, nakikita niyong reasons? wala pa po kasi talagang statistics po sa ngayon. Pero sa totoo lang po, ang dami ko din po talagang pasyente na below 30 years old. Per commonly po kasi kapag po ang mga bata po ang may sakit, iniisip po natin ay genetics. So baka po congenital, baka po meron silang intrinsic na po talagang sakit sa kidney or meron po silang mga sakit na mamana. Yung iba naman po, meron po silang mga type 1 diabetes or meron po kasing mga diabetes po na nakikita po sa young.
So, isa din po yung nagiging cause po ng pagkaroon ng sakit sa bato. So, hindi naman po necessarily dahil pangit yung pagkain natin ngayon compared po ng mga nakaraan. Nagkakaroon din po tayo kasi yung health-seeking behavior din ng tao ngayon mas mataas kesa po noon. Mula nung nag-pandemic, madami na po kasi nagpapa-check up. So, kaya po mas marami po tayo nadadiagnose na may sakit. Kasi yung iba naman po, hindi natin sila madadiagnose unless po chronic na sila na stage 5 na sila at meron na po silang kidney failure. So, madami po nagkakasakit sa bato ngayon na stage 1, stage 2, nakikita na natin kasi nagpapa-check up na po sila. So, yun po yung mga naging good effect ng pandemic sa atin. Madami na po nagpapa-check up, madami po nagpapa-check. Kaya madami din tayo nakikita mga batang may sakit sa bato. Maganda Hindi. yon. Maganda yon, sis. Maganda yon, Doktora Ren. Marami nagpapa-check up. Kaya kadalasan nagugutom na ako sa clinic. Di pa tapos. May question ako. Di ba pinag-usapan natin na one of the mas madalas talaga no na dahilan sa pagkasira ng ating bato yung mga sakit natin or comorbidities like hypertension, diabetes, no? Now, or coronary artery disease. Now, marami akong mga pasyente na natatakot silang uminom ng gamot dahil ang fear nila is sa sobrang dami ng gamot daw, masisira daw ang kidney nila. So, tama ba yun, Dr. Renee? Ay, hindi po, Doc. Ang lagi ko pong ina-explain, wala naman pong ibibigay ang doktor sa nakakasira po sa inyong katawan. So, lahat naman po ng doktor ibibigay kung ano po yung nakakaganda sa pasyente. So, kapag prescribe po to na isang doktor sa inyo, maniwala po kayo kasi may basihan po yung mga pinabibigay po naming medications. Although po, may mga gamot po na contraindication po kapag po mataas ng creatinine. So, meron pong mga gamot na hindi na po pwedeng ipainom, lalo na po pag mataas na po ang creatinine. Pero hindi po totoo na yung mga gamot na madami nating iniinom na gamot ang nakakasira po sa kidneys. Pag hindi po natin ininom yung mga maintenance natin at hindi nyo po na-control ang diabetes, hindi nyo po na-control ang hypertension, hindi nyo po nagamot ang heart diseases, mas masisira po ang kidneys natin. Ay, mabuti naman. Sinagot lang ganun ni Doc Ren yung tanong na yon. Ang, dapat actually, ang sumagot ng tanong na yon, yung involved sa specialty na yon, si Marivic. Hindi, na-answer ko na sa kanila eh. Kay Dr. Jong naman, Dr. Jong, ang hirap mag-convince, no, ng mga tao mag-donate ng blood, no, especially dun sa mga kabataan. Yung mga willing mag-donate, disqualified naman, no? Pero yung mga pwedeng-pwede, ayaw nila. So ano ba ang mga advantages ng pagbibigay ng dugo, no? At paano ba mo overcome yung fear ng ang laki na raw ng karayom kasi? Actually, Sila na alambre yung sampayan. Hindi naman siguro. grabe naman. Hindi naman alambre. Ano lang. Um, so, yung sakit po kasi nung karayom, parang regular na karayom lang naman siya pag nag-give tayo ng dugo. I mean, nung pag may blood test, almost the same lang naman po yung laki ng karayom or yung sakit na idudulot niya. Pero yung pain po is just yung unang tusok lang talaga. Pero yung 20-30 minutes na nagbibigay tayo ng dugo, wala naman ng pong pain yun. So, it's just that initial tusok, no? In the overall picture of things, isipin po natin na we are help through that one act of goodness in our hearts. We are helping a lot of people kasi yung dugo ninyo, pag finractionate po yun, it could help pag bata, sobrang bata, maraming bata na yon kasi hinahati-hati pa po namin. Kung matanda, at least 3 people po will benefit from your 1 bag of blood na dinonate natin. Kasi yung pulang dugo, yung plasma, tsaka yung platelets pag hiniwa-hiwalay. Also, part po nung ginagawa namin na screening para dun sa dugo, we check for hepatitis, we check for hepatitis B and C, for malaria, for HIV. So in a way, you will benefit kasi check po ng blood center yon for you, for free na yon actually. Tapos kung may ma-pick up sila from that, they will call you naman po.
and inform you na na pick up kami. So may benefit din naman po sa inyo yon. Plus, yung blood po kasi it's something that we make every day. So madami po yan, overflowing po yan usually sa mga tao. Kaya it helps you also sa pag-regenerate no inyong bagong set of blood cells. Okay, yung mga for the information of everybody, yung mga hepatitis screening, malaria screening, HIV screening, mahal yung mga yan. Mahal yung mga testing na yan, aaminin ko na sa inyo. At kung magdo-donate kayo ng blood, libre yan. Gagawin ng Red Cross at ng Philippine Blood Center para sa atin. At kung may makikita sa inyo, rest assured, hindi naman malalaman ng ibang tao yan, hindi malalaman ng sector head nyo, hindi malalaman ng household head nyo yan. Ikaw lang ang makakaalam, ikaw lang ang tatawagan. Kaya pag nag-donate ka ng blood at walang tumawag sa'yo, good news yun. So, ibig sabihin, clear ka. Di ba, Opo. Para Jong? Yes po. Okay, Tsaka good. meron din po mga studies na nag-show na it lowers cardiovascular diseases. So Yes. good for the heart din siya, no? So that's another advantage that you will get from donating blood. Oo. Yung may tinatawag sila change oil. Magche-change oil ka after 3 weeks. Mapapalitan yung dugo mo after 3 weeks. Tsaka huwag ka mag-alala. Si Brother Ed Garcia, hindi ko kamag-anak yan si Brother Ed. Mas gwapo lang ng konti sa akin yan. Pero he will make sure na yung mga magdo-donate, meron naman kakainin sa donation natin, maski konti, no? Meron natang magdo-donate dyan ng suman, ano? Pero magdo-donate. Sana may mabili tayong balot next time. So, may Question ako. may tanong pa si Vic. Halimbawa, nagdo-donate ka ng blood, tapos mga ilangan ka ng blood in the future, meron ka bang special treatment that you will receive? From Red Cross, yung kung saan ka nag-donate, in case you need blood at ubos na yung ating allocation. Opo. Meron bang special treatment? Meron bang Actually, Doc, special? depende po yun, Doc, sa center. They each have their own rules on how to dispense blood, especially to those who have been the regular donors. So, iba-iba po kasi siya by center, no? And also, at the bottom of everything is kung may available, di ba? Pero yes, some centers po will prioritize those donors na talagang regular po na donor nila. Okay, may isa pang tanong dito. Doc Ren, nauuso ngayon yung keto diet, no? Yung high protein, high fat, low carbohydrate diet. Di ba ganun yung ganun ang keto diet, ano? Nakakasira daw ba ng kidneys ito? Okay po. Dalawa kasi yung view natin for keto diet. Number 1 po, kapag meron na kayong chronic kidney disease or diagnosed na po kayo na may sakit sa kidney, we don't usually allow patients to undergo keto diet po. Kasi po, ang keto diet high in animal protein, high in animal fat. Kapag po high protein ng intake natin, magkakaroon po tayong tinatawag na hyperfiltration. So, ibig sabihin po, mas mag-work po yung kidneys natin double time kasi mas madami po siyang i-filter. Dahil ang protein po, mas malalaki po siyang finifilter sa kidneys. So, kapag meron na kayong chronic kidney disease at gusto nyo po mag-keto diet, hindi po siya maganda. Magpa-check up po muna kayo sa nephrologist nyo or sa internist nyo po para malaman po kung sa inyo yun or hindi. Pero kapag po wala kayong sakit sa bato at wala po kayong ibang sakit, ang keto diet po kasi nakakatulong siya for obesity and for diabetes. So, hindi po siya para sa lahat. So, ang keto diet, it's not for everyone. Meron lang po mga specific na mga pasyente at specific na mga tao na pwede pong gumamit ng keto diet. Okay, thank you. Doc Ren, meron pang isang nagtanong sa akin, one of the meetings I had dito sa Couples for Christ. May nagtanong sa akin, yung mga junk food, nakakasira ba yun? Maraming chips dyan, maraming mahilig sa chips dyan. So, ngumingiti si Doktora Jong, mukhang may kinakain. Guilty si Palagay ko. Dr. Jong.
May kailangan chips to. Pustahan tayo. Hindi ako makikinig, Doc. Ano relasyon ng chips sa Ang ano? Okay po. Ang chips po kasi tulad ng mga canned goods, processed kasi sila. So they are high in sodium. Sodium po kasi ang ginagamit natin as preservative para sa pagkain. Kahit po yung mga tosino nyo, longganisa nyo, madami po yung sodium kasi preservative natin siya. For patients po na may chronic kidney disease na at lalo na po patients po na may hypertension, syempre ang gusto po natin low sodium diet. So para po sa mga meron ng sakit, syempre mas maganda pong hindi na tayo mag-junk food. Pero para po sa mga taong wala naman pong comorbidities at wala naman pong OMG. alam ng mga OMG. sakit, Huwag ka magbigay ng pwede, ganyan. pero hindi po pwedeng madami. Oh, ay, Pwede Dr. naman Jo. po, pero Listen dapat po very well. balanse. Listen Uminom very ng well. maraming water pagkatapos. Inom po ng madaming tubig para Pagagaling. maihi nyo po lahat po ng sodium po na kinain nyo. Pero para po sa mga normal, balansihin lang po. Hindi naman po tayo kakain araw-araw, oras-oras po ng junk food. Pero Okay. kapag po may chronic kidney disease, at I think Dr. Marivic will agree, lalo na po pag meron kayong hypertension and heart failure, low sodium po dapat ang diet natin. Yes. Agree ka doon. So regarding to diet, isa sa mga na consistent na nababasa ko sa mga study sa keto diet, tumataas yung LDL, yung low density lipoprotein. O yung tinatawag na lang bad cholesterol, yung sabi nga ni Marivic, lechon de leche. LDL. So, tumataas yun. So, hindi natin alam kung yung keto diet in the future will cause magiging sanhi ng pagtaas ng dami ng na-stroke at na heart attack. Kasi alam naman natin lahat, mga doktor dito, alam naman natin lahat yung bad cholesterol, LDL, isa sa mga risk factors para magkaroon ka ng stroke or heart attack. Okay? So, meron pa ba kayong tanong? Meron pa. Meron tanong dito. Yung coffee, may problema ba sa coffee in relation to kidney problems? Ang coffee po kasi is high in phosphorus. Pag meron na po kayong chronic kidney disease at medyo tumataas ng phosphorus natin, mas maganda po na decaffeinated na yung coffee natin. Pero ang coffee po kasi, syempre nakakataas po ng heart rate, nakakataas po ng BP. So syempre po yung comorbidities na nagkakos po ng chronic kidney disease, yun ang naapektuhan niya. Hindi naman po yung kidney directly. Yung mga iba po nating sakit ang naapektuhan po ng pagkain natin at pag-inom natin ng mga pangit na pagkain. Marivic, basahin mo naman yung susunod na tanong sa chat box. Okay. Meron Galing tanong kay Brother dito. Joel Benrostro. Oo. Yung pag-inom ng buko, no? Good ba yun or bad for the kidney? Ang buko Buko juice. po, hindi po siya good for diabetics kasi mataas po ang sugar po ng buko. Pero para po sa iba naman pong sakit sa bato, wala naman po problema kasi fluid siya. So, pero po, syempre, ang pinakamaganda pa din ay tubig. Pero wala pong problema ang buko juice po para sa iba pong mga sakit sa bato. Di ba siya mataas sa potassium? Hindi po, Doc. As compared po sa other juices po, ha? Okay. As Good. compared to other fruits po, hindi po ganun kataas ang buko. Okay. Good. Marami tayong buko rito. So, let's bumaling naman tayo ulit sa blood donation. Dr. Jong, yung mga nagpatato, how about yung may mga, kasi marami mga bata ngayon mahilig magpatato. So, baka ba talaga silang magano? Kasi nung medical student ako, pag may tattoo ka, bawal ka na talaga mag-donate eh. Pero that was not so long ago. Ngayon po, pinapayagan naman po yung mga may tattoo basta po after 1 year. 1 year. Okay. So, how about yung mga yung mga edad na? May edad na, 65 and above. Kasi kung pupunta ka sa mga meeting ng couples class, kukunti lang talaga yung hindi senior. So pwede ba mag-donate yung mga medyo senior na? Actually, yung 60s, relatively, pa siya, youngish pa siya. So, pwede pa naman po. Pero siguro, up to, yung mga 70 po, wag na po talaga. I think the 60s, pwede pa, as long as they are in good functional capacity po. Okay. Ang pinakamatanda natin naging donor, Marivic? Brother Si Bra- Andy. Andy Libed, pinayagan siya nun.
Di ba He pumayag sa was akin? I think 70 plus na. pinayagan siya Parang ng 70 so, Malakas something. siguro po na, baka malakas na ano. malakas siya and ano siya and regular donor naman siya. So may history na siya ng blood Ng donation. donation. Opo. Oo, Pag ganun, okay lang. ang Kasi sakit lang alam niya, mo, kaya na nila. rayuma lang ang sakit nun. May narinig ako kay Doc Ren kanina. Meron po bang ito may nagtatanong yung tattoo sa kilay daw. Yung mga may tattoo sa kilay, may mga tinatamaan diyan. Kasama yun eh. Oo, yung mahilig magpa-beauty na may tattoo sa kilay. Doc Ren, tuloy ko yung tanong ko kanina. May narinig ako sa'yo kanina, may relasyon pala yung genetics sa kidney problem, sa development of kidney disease. Ano ang relasyon niya? Protective ba? Na pinoprotektahan ba ng genetic ang kidneys? O disadvantage siya? Meron po kasi Doc na mga sakit na nakukuha depende po sa parang familial diseases tulad po ng lupus. Isa po ang lupus parang sino ba ang may lupus? Madami naman po may lupus. Yung iba po kasi namamana po kasi ang sakit. Ang diabetes namamana naman po, 'di ba? Meron po tayong studies na mamana ang diabetes, namamana ang hypertension. So ito pong mga sakit na to ang nagko-cause po ng kidney disease. Sila po yung isa po sila sa mga risk factors po. So, hindi po protective yung familial diseases po, Doc Elmer. Sila po yung cause po ng pagkakaroon natin ng sakit sa bato. Kaya ako tinanong yon kasi ang nanay ko more than 50 years ng diabetic and she will be celebrating her 102nd birthday in May without any complications. I Wow! hope nakuha ko yung kanyang genes. Okay. Galing, no? Galing 102nd birthday na siya. May question. Yes. Marivic, ikaw. Usually, sinasabi natin sa mga pasyente, inom ka maraming tubig, So, okay ba yun sa mga pasyenteng may sakit sa kidney? Okay po, depende po. Kapag po ang sakit natin sa bato, kasi po pag late stages na tayo, nagkakos na po tayo ng pamamanas. Or lalo na po pag ang cause po ng kidney disease nyo is heart failure or sakit po sa puso. Ang pag-inom po ng padaming tubig, sila pa po ang nagkakos po ng mas malala pong pagmamanas. Pero pag hindi naman po yun ang cause po ng sakit natin sa bato tulad ng mga diabetes, wala po akong limitasyon sa tubig. Pero syempre po, hindi naman din po tama na sobra-sobra ang tubig na iniinom natin. So kung ano lang po ang kailangan ng katawan, yun lang po yung inumin natin. Diba? Sabi nga po nila, 8 glasses a day. Ang katawan naman po natin, sinasabi naman sa atin pag kulang tayo sa tubig, kaya tayo nauuhaw. So, ang uhaw po, ang thirst po, isa po yung mechanism ng katawan natin para maproteksyonan po tayo sa dehydration. So, pag nauuhaw po kayo, uminom po kayo. Okay. So, meron pa ba mga tanong dito? Mas madalas po magkaroon ng UTI. Posible po ba yon ay mag-lead into kidney disease? Yes, Madalas siya definitely po. mag-UTI. Yes, opo. Isa po ang UTI sa causes po ng chronic kidney disease. Ito po yung tinatawag natin na pyelonephritis. Kasi may mga UTI po na umaakyat po sa kidneys eh. Hindi lang siya naiipon po sa bladder or sa pantog. Meron po tayong mga pyelonephritis or mga infection din sa kidneys. At pag yun po ay paulit-ulit, nagkakos po siya ng scar or peklat sa kidneys natin na nagkakos po ng chronic kidney disease. Okay. Ito, may isa pa. Marivic, may isa pang tanong dito galing kay About exercise. Yes. No? Nakaka-protection ba? Ang daming ngayon into exercise, nag-gym, no? May protection ba siya sa kidney natin? Kasama po siya dun sa 8 golden rules po for kidney health. So, exercise and be fit, kasama po siya. Hindi lang naman po sa kidneys, kasi in general well-being po. So, nakakatulong din siya, lalo na pag meron kayong hypertension, pag meron po kayong heart diseases, nakakatulong po ang exercise. So, nakakabawa siya sa risk factor po natin sa chronic kidney disease. Yes. Okay. I think wala na ako nababasa dito sa chat box unless may humabol pang question. Pwede kayong mag-unmute kung gusto niyo We still have 1 minute to go bago tayo matapos sa question and answer portion. So, dito sa ating health talk,
which is done twice a year at gusto ni Brother Ed, despite the fact na mabait naman ako, gusto niya gawing 4 times a year. Sabi ko, ano ba ang ginawa kong kasalanan at paparusahan ako ng ating sector head? Mabait naman ako, masunurin, di ba? Anyway, sige, nagbabala kami. Ang susunod. Question. Question. Hello. Sino yun? Who's that? Mayroon bang taong iisa lang ang bato? Yes, meron po. Meron pong taong pinanganak na iisa lang ang bato. So, syempre po, pag iisa ang bato at nasira yung bato na yon, mas mataas po yung risk nyo for dialysis. So, kaya po, lalo na po for isang bato, kailangan nagpapacheck up po talaga. So, very risky yung kidney disease sa kanya. Yes po, opo. Lalo na po, magkaroon lang po kayo ng kidney stone or bato sa bato at nabarahan po yung kidneys, nabarahan yung daanan ng ihi. Makakasira na po yun ng kidneys. Kasi po, ang katawan natin, gagana kahit isa lang ang bato. Kaya alam po, kung isang bato na lang po ang gumagana para sa inyo at masisira pa po siya, mas mataas po yung risk nyo po for dialysis. Thank you very much, Doctor. Ayun po. So in that line, Dr. Ren, so talaga palang ang bait ng Diyos kasi binigyan tayo ng reserve na kidney, ano? So kung talagang mabibigyan ka ng pagkakataon at qualified ka naman, you can donate yung spare mo. Wala ka na lang spare tire. Pero at least you've done something good, no? Marami naman nagdo-donate. Meron dito tayong ka-sister sa East B. Exactly sa chapter ko, nag-donate siya ng kidney sa kanyang kapatid. So, that's one good way. Ito, how about yung kidney transplant? Malaking tulong po ba ito sa may kidney disease? Yes. Good question. Galing kay Brother Ronnie. Okay po. Ang kidney transplantation, ginagawa po natin siya pag meron na po kayong kidney failure or stage 5 kidney disease po. So, kaya po tayo gumagawa ng kidney transplantation, papalitan yung isang kidneys natin. Kasi di ba sabi ko nga po sa inyo, kaya pong mabuhay ng isang tao kahit isa lang ang bato niya. So, papalitan lang po ng bagong bato yung parehong sirang kidney natin. So, it will be very, very beneficial po. Lalo na po sa mga taong nagda-dialysis. Kasi once po mag-kidney transplantation kayo, ang dialysis hindi na po siya panghabang buhay. Pwede po nating matigil ang dialysis. At ang kidney transplantation po ngayon, meron na din po tayong mga Z packages sa PhilHealth po. So, malaking-malaki na po ang natitipid at nabibigay po ng PhilHealth para po sa mga pasyenteng gusto pong mag-kidney transplantation. Yeah, thank you very much to our speakers. Sa main speaker natin, si Dr. Rene Gula. And of course, ating suki, si Dr. ang napakabait na at paborito kong hematologist, si Dr. Jong Brother Bravo. Elmer, Yeah. Brother Elmer, pwedeng Oh. one last question. Ikaw, may bayad na yung susunod, Brother Ed, ha? Ano, kay Dr. Jong, may part ba ng screening sa center na malalaman kung may issue sa kidney yung nag-donate ng dugo? Hindi Wala? po. Wala po. Okay. Ang nasa screen lang po namin yung CBC tsaka yung infectious markers. Okay. Dr. Ren, isa pa. Anong specific na chemical test sa urinalysis para malaman na may problema ang kidney? Wala po, urinalysis in general po, madami na po ako makikita doon kung meron po kayong asukal sa ihi, dugo sa ihi, infection sa ihi, protina sa ihi. So, a Okay. basic urinalysis po. Okay. Thanks. Salamat. Ibig sabihin ng Brother Ed, sa urinalysis lang, maituturo na malalaman na ng doktor kung ano yung susunod na test mo. Test na gagawin. Okay. Okay? Para screening siya. Okay? So again, thank you very much, Dr. Rene Gula, for a very interesting lecture and a very comprehensive question and answer. And of course, kay Dr. Jong Bravo for being so generous with her time sa Couples for Christ, no? Hindi pa lang nga nagko-Couples for Christ, pero malapit ko na makumbinsi yan. Okay. So, in line with this also, no, I would like to invite everybody sa March 22. Tama ba? Tama ba, Brother Ed? 15, Ay, Sunday. March 15 ba?
Nawala na yung calendar ko. March 15. March 15. Yun. Sunday. Sa Sunday sa ating first of the 2 blood donations which we will have for this year. Gaganapin ito sa Marikina Convention Center doon sa tawag doon? Seniors Seniors Hall Hall. doon sa bandang likod, doon sa malapit sa swimming pool nila, tama ba? Doon po tayo magba-blood donation ngayon. I think it's medyo accessible naman ito sa lahat at komportable yung lugar. So sana po magkaroon po tayo ng oras at tayo ay biyayaan ng generosity ng ating Panginoon na magbigay ng dugo kasi last year talagang nagkulang tayo. Nabitin. Marami pa humihingi. Wala na kaming maibigay na dugo. Okay? So, sana po magkita-kita tayo sa March 15. So, nako, on time tayo. Tamang-tama, no? Matatapos na tayo. Ibibigay ko na lang po sa inyo yung cluster head ng cluster 7 to give us the closing remarks. Brother Cesar Gatpo. Maraming salamat, Brother Elmer and Sister Marivic, and also sa ating GCare team natin sa pag-organize ng ating health talk. Kaya pala bato-bato tips pala, bato-bato tips kasi dalawang bato natin. So anyway, mga kapatid, bago tayo magtapos ngayong gabi, dalawang sigurong pwede nating baunin na galing sa ating health talk. So yung una, yung ating kidney failure natin is hindi to biglaan, Hindi to biglaan at sabi nga ni Dr. Rene na walang sintomas. Ito yung medyo nakakapangamba dito, wala tayong nararamdaman. Pero madalas ito nagsisimula sa malilit na bagay na napabayaan, of course, hindi ko na ulitin, blood pressure, uncontrolled diabetes, unhealthy lifestyle, Yung unhealthy lifestyle, napakarami. Simple pero napakarami yan, napakarami unhealthy. Kaya kung alagaan natin yung ating katawan, magpapa-check up tayo ng regular at maging mindful sa ating mga pagkain at mga habits, siguro maiwasan natin ang mga kidney problems. Sabi nga natin is prevention talaga ang susi. Mga kapatid, tandaan natin ang ating katawan ay templo ng Diyos. Kaya responsibilidad nating ingatan at pangalagaan ito. So, pangalawa, tungkol naman sa blood donations, buti na lang, nasama pa ako doon sa may qualified, na pwede pang mag-donate ng dugo. Maraming natatakot at maraming mga misconception about blood donations. Buti na lang, meron tayong ganito mga health talk para i-clarify talaga. At nakita naman natin na over the years, dumami ang mga nagdo-donate ng dugo, at nakukumbisi natin na mag-share ng kanilang dugo. So, sabi nga, nanghihina, magkasakit, magkakasakit. Pero siguro ang totoo, mabilis naman nakaka-recover ang ating katawan. Pagtatanungin natin, most likely, especially yung mga nagdo-donate, sinasabi nila na talagang uulit pa sila. So, yung bawat dugo na ibinibigay natin is nakakapagligtas ng buhay. Isipin natin, yung simple act ng giving, ay magiging instrumento tayo ng pagsagip o pag-asa ng iba. Sabi nga sa ating Bible, na the greater love has no other than this, to lay down one's life for one's friend. So sa pagbibigay natin, mga kapatid, ng dugo, para tayong mag-aalay na rin tayo ng bahagi ng ating sarili para sa ating mga kapwa. Kaya sa ating pagtatapos, dalhin natin yung commitment na patuloy natin alagaan ang ating mga sarili, ang ating kalusugan, at yung ating kung tayo ay qualified na mag-donate ng dugo at tayo rin ay maghikayat, hindi lang nangahulugan yung member ng ating community, pwede natin isama ang ating pamilya at mga kaibigan. So para tayo lahat na makatulong. So sama-sama tayong magiging mas malusog, mas mapagmahal at mas makadiyos ang ating community. So maraming salamat mga brothers and sisters for your presence at naway patuloy tayong pagpalain ng ating Panginoon. Brother Elmer. Maraming salamat, Brother Cesar. Ang ganda ng pinadala ni Brother Ed.
blood giving is alms giving. O, tamang-tama, di ba? Tamang-tama sa Oo. ating Lenten season. So, ano na, malapit na tayong matapos. Eksakto tayo. I will now the isang brother na magbibigay sa atin ng closing prayer, si Brother Dan Moricho. Brother Dan, the floor is yours. Hello, good evening, brothers and sisters. Truly a very enlightening session. No? Let us come before the Lord. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Lord, again, we thank you, Lord, for allowing us to hear very informative infos about our health, Lord. And Lord, we continue to lift up to you all our brothers and sisters who are sick, Lord. You're the ultimate healer, Lord. And sana pagalingin niyo po sila. And Lord, we also continue to lift up to you our body, Lord. Sabi nga nila, Lord, we cannot serve unless we have this healthy body, Lord. So allow us to be healthy as always, so we will be able to serve you better, Lord. And Lord, may this Lent also allow us to purify our bodies, Lord. Thank you for giving this opportunity then to really reflect also on how we would like our body to be taken care of, and allow this Lent also to fast, no, for our body to fast and be energized sa mga gagawin namin for the whole year, Lord. Lord, lahat na ito itinataas po namin sa inyo. In Jesus' name, amen. Glory be to the Father, Son, Holy Spirit, was beginning, Was beginning now, never shall be, world without world end. Without And end. amen. Our last song, Our hearts know no fear. Strong and faithful is our God. We are His precious and dear.
In the name of Father, Son, Holy Spirit. Amen. Good evening, brothers and sisters. Evening, Good salamat evening, po. brothers and sisters. Have Thank you a very much. restful night.